para daw kay Martin Romualdez. Tingnan nyo gaano kayo katanga. Makita nyo kung gaano kayo katanga. Sa tingin nyo ba po proteksyonan ng ICI si Martin Romualdez? Ito, kilala nyo to. Itong inilagay ni PBBM. Sino to? Rogelio Singson. Kilala niyan. Isa yan sa inilagay ni PBBM sa ICI. Di ba? Alam nyo ba kung sino yan si Rogelio Singson? Isa din siyang DPWH Secretary sa panahon ni Pinoy. Dilaw po ito, dilaw. Hindi po ito Marcos. Alam niyo ba na mostly na inilagay ni PBBM sa ICI ay dilaw? Inclined sila sa dilaw. Hindi po Marcos. Paanong mangyayari na poproteksyonan ng ICI ang isang Romualdez? Hindi po sila maka-Marcos at hindi rin sila maka-Romualdez. Sila po ay dilaw. Yung mga nandun, appointed pa sa panahon ni Pinoy. Diba? Kung gusto ni PBBM kung gusto ni PBBM talaga na proteksyonan yung sarili niya at saka yung pinsan niya, ang ilalagay niya dyan, mga loyalista. Yung may mga kulay pula ang ilalagay niya dyan. Pero bakit hindi ginawa ni PBBM yun? Kasi ang gusto ng Pangulo, patas na investigasyon, fair, patas na investigasyon ang gusto ng Pangulo. Kaya hindi siya naglagay ng pula. Kasi mababahiran. Ang sabihin, kaya kasi pula kasi yan baka Marcos yan ang Pangulo natin, matalino naman yan, di ba? Kahit na kayong mga DDS ay inyong ini-small ang Pangulo natin, pero mas matalino naman yan kaysa kay Sara na bugok. Di ba? Kaya hindi siya nag-appoint ng mga tao na identified sa mga pula dahil mababahiran. Sasabihin, kaya walang kaya hindi makulong si Romualdez kasi kasi maka-Marcos yung mga diyan nasa ICI Ayaw yon ni PBBM ng ganun. Kaya ang inilagay niya dyan, more on dilaw. Di ba? Sabi nung isa, si BP Sara, abogado. Abogado ba talaga? Bakit parang nasa kanto lang? Bakit parang walang alam? Parang hindi marunong sa batas. The way she talk, the way she act, the way she react on everything, para lang siyang nasa kanto. Walang talino, bugok. My God, ngayon ko nga lang na-realize, matalino pala si Leni Robredo. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Leni Robredo at saka si Sara, no comparison. Matalino pala si Leni. Ngayon ko lang na-realize. Noong mga panahon na yun kasi bulag ako Bulag ako sa katotohanan. Akala ko lutang si Leni, akala ko bugok. Yun pala, ang bugok pala ay si Sara. Diba? Bugok pala si Sara. Diba? So, ito pa. Ang sabi ni Singson, no, tinanong siya ni Karen Davila, bakit ayaw niyong i-live stream ang inyong investigation? So sabi ni Karen Davila,
Meron bang mga pulis o investigador na nila-live stream yung kanilang inimbestiga? Wala, di ba? Yun ang sabi ni Singson. Kasi sila daw, hindi daw sila katulad sa Blue Ribbon Committee, doon sa Kongreso, hindi daw nun. Yung sa kanila daw, more on investigation. May mga Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, mga investigasyon na hindi mo pwedeng ipapublic dahil maaring matamper yung mga ebidensya, maaring maharang yung ebidensya, maaring yung mga witness takutin ng mga tao na involved na makakarinig, ganun, si ano pala, nag-a-appear na pala siya dyan para ako, sige, natin, takutin natin to. Di ba? So, tama po si Singson, no, na hindi po pwedeng i-live stream kasi nga more on investigation sila. Talagang investigasyon. Hindi yung hearing-hearing na katulad na ginagawa sa Blue Ribbon Committee at saka sa Congress. Hindi ganun. Yung sa kanila, mabilisan to. Talagang imbestiga to. Imbestiga. Talagang latag ebidensya, pirma-pirma ng mga affidavit, pagkatapos recorded lahat yan. Lahat daw yan recorded. Kasi pagdating ng araw na okay na lahat, pwede yang i-live stream. Hindi live stream, kundi pwede yang i-post sa social media. Recorded daw lahat yan. Tama nga naman. Kasi nga, kapag naka-live stream, ang daming hadlang yan. Maraming hadlang yan. Lalo na kapag yung mga Duterte na ang natatamaan, gagawa at gagawa ng lahat ng paraan ng mga Duterte para ipatigil yung investigasyon na yan at para guluhin ang investigasyon. Alam naman natin mga ugali ng mga DDS. 'Di ba? Ayaw nilang maimbestigahan sila. 'Di ba? Kaya tama lang 'yan, no? Tama lang 'yan, guys. Sara Lustay, presidente ng impyerno. Correct ka dyan. Tama ka. Si Sara Lustay, presidente talaga siya ng impyerno. No? Correct. Tama po kayo. Yan, kayo mga didilis, ang iiyak kasi kahit ano gawin nyo, hindi nanalo yung magnanakaw yung mga amo. Correct. Tama ka. Virgin Cleope, tama ka sa sinabi mo, hindi ba nanalo ang mga magnanakaw nilang amo? Diba? Yan. Correct, no? Malakas lang sa Senado, kaya di nakulong. Yan. Sara, reyna ng korupsyon, milyon-milyon na budget, wala pa isang buwan, waldas na. Dens MTV. Tama ka, Dens. Correct ka dyan, no? Tama ka talaga. Bribery. Yan, bribery ang ginawa ni Sara Duterte. Correct. No? Bribery ang ginawa ni Sara Duterte na nagbibigay siya ng mga white envelopes, no? Biruin mo ha, dami. Mga tauhan niya, binibigyan niya ng white envelopes, no? Yung mga matataas sa mga ranggo, mga kaibigan, no? Para kapag meron siyang gusto, ay sige, hindi makakatanggi, no? Ang kanyang mga tauhan. Pag meron siyang gustong favor. Bribery. Yan. Julito Taroy, ma'am, shout out sa'yo. Yan, shout out din po sa inyo, no? Julito. Puchi Ming, ang totoong lutang ay si Sara, hindi si Leni Robredo. Tumpak, lutang talaga si Sara. Si Sara ang lutang, hindi si Leni. Yan. Okay. Iyak talaga yung mga DDS. Iyak talaga sila. Marlon Adlawan, tama po kayo. Tumpak, no? Yan. Yan po, no? Ang daming kasi mga kaibigan, no? Ang daming binibintang ng mga DDS pero hindi nila kayang patunayan, no? Puro lang sila bintang-bintang.
pero walang patunay. Diba? Yan. So, yun po mga kaibigan, no? Yun po natin to. Okay. To. Okay. Ito po mga kaibigan, yung sinabi po ni Speaker Martin Romualdez. Ano natin ulit sabi po niya, I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong itinatago at walang dapat itago, Romualdez said. He explained that while he was not part of the bicameral conference committee that finalized the budget, he was ready to share what he knew to assist in clarifying the issues being examined. So, pagpunta po niya doon, pinaliwanag niya sa ICI kung paano ginawa yung BICAM. At sabi nga niya, wala siya doon. Wala talaga siya doon. Mga kaibigan, yung nag-finalize po ng budget ay 2 tao lang. Si Chis Escudero at saka si Saldico. At kung titingnan natin, between Chis Escudero and Saldico, dapat guys, si Chis Escudero, ang mas masasabi natin na mas merong responsibility. Kasi siya yung sa Senate siya. Kasi ang pagkakaalam ko sa BICAM guys, palaging ang Senado ang palaging diyan, mas merong say. Mas may say. So between Saldico and Chis Escudero, dapat si Chis Escudero, siya yung nakapagsabi dapat kay Saldico na, ay hindi pwede ganito. Kaso nagkaano sila ano ba tawag mo doon? Yung nagkasabuatan O sige, ganito. Kasi biruin mo ba naman, Chis Escudero, pangalawa. Sa may pinakamalaking budget na insertion sa Sorsogon. Diba? Pangalawa siya. Number 1, Joel Villanueva. Pangalawa, Chis Escudero. So, mga kaibigan, sila talaga ang magdidiin dito, Chis Escudero at saka si Saldico. So, sabi pa ni Speaker, the late House leader underscored that his attendance was guided by his long-held belief in transparency and accountability, saying he intended to help the Commission ensure that the truth comes out. I have always believed in transparency and accountability, and that's why I'm here today, to do my part in ensuring that the truth comes out, he stated. Romualdez emphasized that he had no hesitation about facing the inquiry, stressing that he would cooperate in every way possible to hasten the proceedings. I am willing to do anything that will help speed up the investigation because, like every Filipino, I want the truth to be established without delay. Diba? He added that his appearance was meant to uphold the principle that facts, not politics, should define the course of investigation. Tama nga naman, di ba? Facts, datas, not politics. Ang ginagawa kasi ng mga Duterte, ng mga DDS, sige, si Romualdez lahat yan. Si Romualdez ang mastermind. Si Romualdez ang ganito. Pagkatapos, hanapan mo ebidensya. Wala Pagkatapos, pag tingnan mo yung datos, sino yung mga nandun nakapirma? Sino yung mga pangalan na nandun? Yung mga nagbintang kay Speaker, yung pangalan nila at yung pirma nila ang nandun sa BICAM. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa, di ba? Yung nagbintang, yung mga tao na nagbintang kay Speaker Martin Romualdez, nandun ang pangalan sa BICAM, nandun pa ang pirma. Pero yung pinagbintangan nila, wala yung pangalan, wala din yung pirma. Nakakatawa, di ba? Kayo, hindi ba kayo natatawa?
Nakakatawa. Tapos ito pa. He added that his appearance, nabasa ko na, at the end of the day, it is evidence na at the end of the day, it is evidence, not political noise or unfounded accusations that will reveal what really happened. Romualdez said, Tom. Ang galing talaga ng speaker namin. Ang talino. Ang talino, no? Yan. Upon his arrival at the ICI, Romualdez reiterated his gratitude to the Commission for the opportunity to participate in his proceedings, noting that he intended to provide personal insights that could aid in inquiry. Nagpapasalamat ako sa ICI para sa investigasyon. Ngayong araw na ito, I am ready to give my personal knowledge on the budget process, he said in an ambush interview. Romualdez clarified that although he was not a member of the Bicameral Conference Committee, he came prepared to help the Commission establish the facts and dispel any misconceptions. I am not a member of the Bicameral Conference Committee. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information, he said. He further stated that his participation in the hearings was part of his commitment to public accountability and transparency, adding that he had no reservations about answering questions relevant to the inquiry. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Ganyan ba si Sara? Hindi. Hindi ganyan si Sara. Kasi si Sara, ayaw mag-take ng oath, ayaw pumunta, ayaw umattend, tago ng tago. Defense mechanism, magtataray, atake. Naalala ko tuloy yung narinig ko, no? Ang sabi sa psychology, ang tao na may kasalanan, na hindi niya kayang idepensa ang sarili niya, alam niyang talo siya. Alam niyang wala siyang idedepensa eh. Alam niyang talo siya. So, ang gagawin niya, aatake, maggagalit-galitan, magbabato ng putik, magbabato ng mga akusasyon, sabihin, bakit ako sasagot sa inyo? Mga kurakot kayo. Bakit ako sasagot sa inyo? Mga ganito kayo. Tapos sasabihin, ikaw nagnakaw ka ng ganito, ikaw ganyan. Oh, di ba? Imbis na sumagot sa katanungan sa kanya tungkol sa dapat na ipa-explain niya, no, i-explain niya dapat, ang ginagawa ni Sara ay umatake. Defense mechanism yan ng mga tao na sukul na. Mga tao na may mga kasalanan at sukul na sila at hindi na nila kaya na dumipensa dahil alam nila wala silang ibidepensa na katotohanan dahil alam nila na may kasalanan sila. Kaya ang gagawin na lang nila ay magbabato ng putik. Sabihin si Martin Romualdez ang lahat may kasalanan na to. Si Martin Romualdez ang mastermind. Lahat Martin Romualdez, ituturo Martin Romualdez. Pero ang totoo, kaya niya ginagawa yan dahil hindi niya kayang sumagot at depensahan ang kanyang sarili gamit ang mga facts, gamit ang mga datos ng mga katotohanan. Kaya siya ay magbibintang na lang. Diba? Yan ang katotohanan, no? Yan po yung sinasabi sa psychology. Malalaman mo daw ang taong nagsisinungaling. Magbibintang. Instead na sumagot at magpakita ng facts, magbibintang na lang. Si Martin Romualdez, mastermind. Si Martin Romualdez lahat.
Di ba? Pero tanong ko sa inyo, narinig nyo ba? Naringgan nyo man lang ba si Martin Romualdez? Nagsabi, si Chis Escudero lahat ang kumuha nito. Si ano nag-insert. Wala kayong makikita na may ganyang sinasabi si Martin Romualdez. Bagamat lagi siyang pinagbibintangan, never siyang nagbintang sa mga senador. Hindi gawain ni Martin Romualdez na magbintang sa kahit kaninong tao. Diba? So, kitang-kita kung sino yung mabuting tao at kung sino yung masamang tao. Sabi ko nga sa inyo, yung Sara Duterte nyo, kailangan niya ng deliverance from the power of darkness. Kasi nilulukuban na siya ng masamang espiritu. Si Sara Duterte ay under the spell of the demons. Nilulukuban si Sara Duterte ng kapangyarihan ng kadiliman. Paano ba naman hindi siya lulukuban ng kapangyarihan ni Satanas? Biruin mo, inangkin na niya kinlaim na niya na presidente daw siya ng impyerno Diba? Ano sabi sa Bible? Kung ano yung kiniklaim mo, kung ano yung kinoconfess mo, yun ka. Kinlaim na niya presidente daw siya ng impyerno. Kaya nilukuban na siya ng masamang espiritu. Kailangan niya ng deliverance. Kailangan niya ng, kung hindi pare, pastor, minister, kailangan niya ng mga spiritual advisor para tulungan siya na gumaling at makatakas, makawala sa tanikala ng dyablo. Kailangan niya yan. Sige, tamo, hindi ba kayo nag-aalala sa inyong idolo, Sara Duterte? Puro na lang galit ang nasa puso. Puro ng masama ang lumalabas sa bibig. Puro paninira sa Pilipinas. Puro paninira sa gobyerno, sa Pangulo natin. Puro paninira pati sa turismo natin, sinisiraan. At inaangat naman ang China at ang turismo ng China. Hindi ba kayo nag-aalala? Bakit gano'n na ang isip ng Vice Presidente? Mukhang hindi na talaga tama. No wonder, magkasundo sila ni Pico Barsaga. Diba? Kasi pareho silang may mental health problem. Diba? So mga kaibigan, maraming po salamat sa lahat po ng mga pro-PBBM, Marcos loyalists, sa kakamping, no? Sa lahat po ng mga kakamping, dilawan, at sa lahat po ng mga DDS, no? Ng mga bugok ng mga DDS na nandito sa aking channel. Yung mga bugok na DDS, para magkasilbi naman kayo, pwede bang paki-double tap. Double tap to like our video. Paki-double tap nyo. Double tap. Ganyan lang, Yan, yung finger nyo, no? Double tap. 1, 2. Pagkatapos, makakapag-like na kayo. Double tap para kayo makapag-like. Mga bugok na DDS. Okay? Para naman magkasilbi kayo. Aba, nood kayo ng nood dito sa sa live ko. Every time na nagla-live ako, nanonood kayo. Tapos wala kayong silbi. Ha? Para naman magkasilbi kayo, double tap to like my video. At saka paki-share nyo na rin sa inyong mga kasamang mga DDS para hindi lang kayo ang na-stress at ang na-high blood. Pati yung mga kasama nyo ay may stress din at ma-high blood. Okay? At paki-share na rin sa inyong newsfeed para yung inyong mga kasamang mga DDS na mga bugok din ay ma-stress din at ma-high blood. Okay? Bye-bye. God bless.